Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher with Brother Boy. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, dakila't mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos na tigit. Sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawari, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lugad, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat nagpinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we send out, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagbabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Arbol Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan. Nakasama natin ngayon sa ating pinagpalang Sunday service dito sa Dako ng Amoranto. At especially po mga minamahal, sa ating mga viewers, sa ating live webcast especially, sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating beloved Minister Ports, beloved Tim, kala po mamahal sa buhay. At ngayon po ay nagdiriwang tayo sa karawan ng mga ina. Kaya una't higit sa lahat, aking pong pinaabot ang aking pagbati ng Happy Mother's Day sa ating pong beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, na tunay mga minamahal, aming nasaksihan ang kabutihan na ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating mahal na magulang sa Panginoon sa pastoral house, mga minamahal, na kung saan kami parang mga batang inalagaan hanggang sa lumaki, mga minamahal, at natutunan ng maraming bagay, higit sa lahat, ang maayos na paglingkod sa ating pinakamalapit sa Kristo. Nagpapagput din po ako ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga beloved children, kalan po mga manugang, at sa lahat ng ating mga pinagpalang mga mothers na ating mga kapatiran, mga minamahal. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Peso Kristo. At dahil Mother's Day ngayon, ang ating pong tatalakayin, a mother's influence. A mother's influence sa Tagalog, mga minamahal, impluensya ng isang ina. Impluensya ng isang ina. A mother's influence. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The second book of Timothy, chapter 1, verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Loy, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. The book of Proverbs, chapter 18, verse 22. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 5. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Kawikaan, Kapitulo 19 o 18:22. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon.
God bless you po. Palakpakan muna natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Isang masayang palakpak na may galak sa ating puso. At tayong lahat ay sumigaw ng malakas na praise the Lord. Ngayon, lalo tayong malayang sumigaw ng malakas na praise the Lord. Amen? A mother's impluensya ng isang ina. Sabi ng ating nabasa, yun daw impluensya ng isang ina, ito daw ay pananampalatayang hindi pakunwari. Kaya dito tinukoy na Apostol Pablo nang siya'y sumulat sa ikalawang pagkakataong kay Timoteo, mga minamahal, ay tinutukoy niya ang mga babae na merong pananampalataya na hindi pakunwari. Isa si Loida, maging si Eunice, mga minamahal. Kaya sinasabing, yung daw impluensya ng isang ina, kung i-impluensyahan natin yung ating sambahayan, yung ating mga anak, mga minamahal, ang sabi mga minamahal, sisiguraduhin natin dapat ang impluensyang ito'y pananampalatayang hindi pakunwari. Kaya nga merong sinasabing most holy faith. Meron din naman sinasabing faith. And what is faith? Faith is just an ordinary faith. But when we say most holy faith, ibig sabihin ito'y isang banal na pananampalataya. Pag sinabing banal na pananampalataya, itong sinasabing pananampalatayang hindi pakunwari. Nang ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabi mong meron kang pananampalataya sa Diyos, ano man ang mangyari, dahil hindi pa kunwari ang iyong pananampalataya, isang banal na pananampalataya, at katangian mo yan bilang ina. Yan ang iyong impluensya sa iyong sambayan. Sabi, paninindigan mo yan. You have to stand firm on that. Yun, mga minamahal, ang meron si Loida at saka si Eunice. Kaya binabati sila, mga minamahal ni Apostol Pablo, sa kanilang pananampalatayang hindi pa kunwari. At sa ating buhay, Kristiyano, mga minamahal, kanino natin yan natutunan at kanino natin nakita yung sinasabing pananampalatayang hindi pa kunwari sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Kaya sinasabi ng ating beloved Almaston Pastor, our beloved Mama Dear, mga minamahal, kung siya isang ordinaryong babae lamang, sinasabi niya, kung ako isang ordinaryong babae lamang, ang aking anak ay 12. Pero kailanman ay hindi ako nagkulang na magpuri, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit, mga minamahal? Ikaw ba naman ang magkaroon ng 12 anak, mga minamahal? Kahit isang minuto, isang kanta, hindi mo na matatapos purihin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang ating beloved, Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, mga minamahal, kami mismo ang saksi. Hindi ko na isama yung aking mga kasama, ako na lang sa aking sarili, mga minamahal. Na madaling araw pa lamang, ay maririnig mo na ang boses ng ating beloved Mama Dear, na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon na dinarama ang matamis at malang na presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo at yun ang naging daan ng pananampalatayang hindi pa kunwari. Kaya nga kung ano yung itinuro sa atin, mga minamahal, sinasabing umasa ka sa Panginoon. Bago sabihin sa atin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, nagawa na muna nila sa kanilang buhay, mga minamahal, na ang kanilang pananampalataya ay sagad, sobra pa, hanggang langit, na ang pinagkatiwalaan, ang sinampalatayanan ay walang iba, ang Diyos na makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, makikita natin yun ang sinasabing most holy faith. Pananampalataya, hindi pa kunwari o isang banal na pananampalataya na sinasabi, ito'y impluensya ng isang ina sa kanyang sambahayan. Nakinig ba kayo? Yung mga nanay, gusto nyo mag-amen. Yung malakas. At mag-praise the Lord. Yung mga nanay ba yung napapakinggan ko? Yung mga nanay yan, ha? Ay, ang sabi mga minamahal, dahil ang isang ina ay meron siyang tinatawag na impluensya, na pananampalatayang hindi pa kunwari, sinasabi ang pagkatagpo sa kanya ng isang lalaki ay higit pa sa kayamanan. Hindi mo matiutumbas ang babaeng may pananampalatayang hindi pa kunwari. Sabi ng ating nabasa sa Kawikaan, Kabanatang 18, talatang 22, sino mang lalaking nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Palakpakan muna natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon.
Sinong asawa ang kanyang nasumpungan? Yung magbibigay ng pananampalatayang hindi pa kunwari sa kanyang sambahayan. Kasi sinasabi, mga minamahal, sino mang lalaking nakasumpong ay nakasumpong ng mabuting bagay. Yung nakasumpong daw ng mabuting asawa, nakasumpong ng mabuting bagay at meron siyang lingap ng Panginoon. Bakit? Dahil meron siyang mabuting asawa. Ang isang mabuting asawa, hindi lang yung marunong magsaing. Hindi lang yung marunong magluto, mga minamahal. Hindi ba? Kaya minsan, mga minamahal, meron kang bansa na kinakailangan mapangasawa ng lalaki, marunong magluto, mga minamahal. Hindi ba? Pero alam natin sa Pilipinas, marunong ka bang magluto? Marunong naman. Maglaba, marunong ka? Marunong din. Maglinis ng bahay, marunong ka? Marunong din. Ay, hindi pala asawa hanap mo eh. Katulong yung hinahanap mo. Taong bahay, mga minamahal. Pero hindi pala yun ang batayan, mga minamahal. Hindi pala yun ang batayan. Ang sabi, ang batayan pala na ang lalaki, mga minamahal, ay nakasumpong ng mabuting asawa, nakasumpong ng mabuting bagay, at may ligap siya ng Panginoon kung ang babaeng ito ay merong pananampalatayang hindi pa kunwari sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At dahil meron siyang pananampalatayang hindi pa kunwari sa harap ng Diyos, sinasabi, mga minamahal, siya'y tinatawag na, itong tinatawag na the mother's unforgettable lamb. O yung sinasabi, mga minamahal, na hindi malilimutang pagmamahal ng ina. Dahil kung ang pananampalataya ng isang babae pakunwari, mga minamahal, hindi siya magkakaroon ng tinatawag na unforgettable love. Bakit? Dahil magwe-wave yung kanyang pananampalataya. Maaring maglingkod siya sa Diyos, maaring tumalikod siya. Wala na siyang impluwensyang mabuti sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang mga anak. Pero ang babae, mga minamahal, na may pananampalataya na hindi pa kunwari, mga minamahal, mula sa pagkatawag hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesucristo, ay mananatiling nakatayo sa kanyang pananampalataya at ang kanyang pag-ibig kailanman ay hindi malilimutan. Saan natin nakita? Sa ating beloved Honorable Stand Pastor, sa ating beloved Mama Dem. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali at ang pag-ibig na yan lumabas ba sa sambahayan? Sino ang nakadama? Sino naka-experience? Tayong lahat, mga minamahal, na pinagpalang, napabilang sa pinagpalang ministeryong ito na Jesus Miracle Saint International Ministry. Lahat tayo magsasabi mula sa ating mga labi na naman natin ang sinasabing hindi malilimutang pag-ibig, pag-asikaso ng ating beloved Mama Dear nang siya'y ating pangkapiling, mga minamahal. Maging mga birthday natin na minsan nalalimutan na natin. Biglang darating ang regalo, mga minamahal. Mabuti pa ang ating beloved Mama Dear, hindi nakalimutan yung birthday natin. Tayo sa kabisihan natin, nakalimutan na natin yung ating birthday, mga minamahal. Kaya sinasabing ito ay tinatawag na Mother's Unforgettable Love. Ibig sabihin, katuloy lamang ito o kaduktong lamang ito, mga minamahal, ng impluwensya ng isang ina na merong pananampalatayang hindi pakunwari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kindly, basahin po natin yung ating verse. Kindly po. From the book of 1 Kings chapter 3, verse 26 and 27. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my Lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it. Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof. From the book of Proverbs, chapter 31, verse 30. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Unang mga hari, Kapitulo 3, versikulo 26 at 27. Nang magkagay nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagdiningas sa kanyang anak, at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, at sa ano paray huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi magiging akin ni iyo man.
hatiin siya. Nang magkagayon sumagot ang hari at nagsabi, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anong paray huwag patayin. Siya ang ina niya. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan Kapitulo 31, versikulo 30. Ang liyap ng mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya ay pupurihin. Palakpakan natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapeso Kristo. The Mother's Unforgettable Love. Naunawaan po ba natin yung ating binasa? Sa harapan ng hari ay may dalawang babae, dalawang ina na nagtatalo. Sabi nung inang isa, anak ko ang batang yan. Sabi naman nung isang ina, hindi, ako ang may-ari ng batang yan. Dinesisyonan ng hari, mga minamahal, para hindi sila mag-away. Sabi ng hari, kung ikaw ang ina, at sinasabi mo rin, ikaw ang ina, hatiin natin ang bata, tagkalahati kayo. Sabi nung tunay na ina, mga minamahal, huwag po, mahal na hari. Dahil sa kanyang pag-ibig, yung sinasabing unforgettable love, the mother's unforgettable love, kaya niyang magsakripisyo kahit anak niya yon. Hindi niya pababayang ito'y hatiin. Ibig sabihin na ito'y patayin, mga minamahal. Dahil meron siyang pag-ibig na hindi malilimutan, magsasakripisyo siya. Kahit mawala ang kanyang anak sa kanyang piling, makita lamang niya na buhay ang kanyang anak. Kaya sinabi niya sa harap ng hari, mahal na hari, ibigay sa kanyang bata. Kung sinasabi niyang siya ang ina ng bata. Subalit ang isang babae, sabi ng babae, hatiin, tagkalahati kami. Sabi ng hari, ibigay sa tunay na ina. Dahil siya ang tunay na ina, dahil meron siyang pag-ibig, hindi niya pababayaang mamatay o hatiin ang bata. Ganon din pala, mga minamahal, sa ating mga buhay. Yung ating mga ina, di ba? Nung bata pa tayo, hindi natin alam anong attitude meron tayo. Di ba? Pagkasilang mga minamahal, sakripisyo na. Yun naman ang katotohanan. Pero hindi natin alam yun, mga minamahal. Amen? Paano sila nagsakripisyo, mga minamahal? Kahit paulit-ulit tayong magkakalat, dudumi tayo, minsan papakainin tayo, itatapon natin yung pagkain, at pagkatapos sasaktan pa natin, sasampalin natin. Pero hindi natin alam yon, mga minamahal, di ba? Hindi rin naman natin alam na yung huling sentimo na dapat ay para sa kanila dahil sila naghahanap buhay, ibibili ng pagkain para pagdating sa bahay, ikaw na anak na naghihintay, meron kang kakain. Hindi rin natin alam yon, mga minamahal. Hindi natin alam. Napapakinggan na lamang na nating kwento, mga minamahal. Pero ang ating ina na gumagawa nun, ngayon ay matanda na sila. Hindi ba? Hindi natin sila nakita na sila ay nainis sa atin, mga minamahal. Hindi natin nakita na sila ay nagalit sa atin. Pero tayong anak, nagagalit tayo sa ating magulang. Pag nagsawa na tayo ng pag-alaga, mga minamahal, hindi ba? Tama sinabi ng ating beloved Pitts, walang katapusan ng pagiging ina. Napaaral mo yung mga anak, pag nag-asawa yan, magkakaroon ka ng manugang, makanganak, tagapag-alaga ka uli. Kaya pag tinanong mo yung ina, saan ka ba galing? May kausap ako ng isang linggo, saan ka ba galing? Nag-alaga. Ano alagaan mo? Wala ka ng anak na aalagaan. Nag-alaga ako ng apo. Sabi nung kausap ko nung linggo, nagpapakaunsel sa akin. Hindi ba? Kasi yung anak, kahit malayo ang magulang, tatawagin pa rin ang ina. Sabi, nay, mama, inang, ima, bakit anak? Alagaan mo yung anak ko kasi may lakad ako. O, may lakad eh. Saan ba lakad mo, anak? Meron kaming swimming. Siya magpapakaligaya sa swimming, yung kawawang nanay na matanda na ang mag-aalaga ng apo. Hindi ba? Eh, hindi natin alam yung sakripisyo ng ating magulang, mga minamahal. Hanggang ngayon, nagsasakripisyo pa rin. Pero mabilis lumipas ang panahon, tayo na ngayon ang magulang, mga minamahal. Hindi ba? Tayo na ngayon ang magulang, at saka natin ngayon nauunawaan, ito pala ang tungkulin ng isang ina. Meron siyang tinatawag na impluensya, pananampalatayang hindi pa kunwari, at meron siyang tinatawag na unforgettable love. Ano man ang mangyari,
ibibigay pa rin niya ang pangailangan ng kanyang sambahayan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya sabi sa ating supporting verse, mga minamahal, hindi na pala mahalaga ang kagandahan. Beauty is vain, sabi ng ating nabasa. Pero sa ibang hinahanap is beauty, mga minamahal, but the result, beauty is vain. Kaya sa banal na kasulatan, mga minamahal, pag hinanap mo ang salitang beauty, makakakita ka, mga minamahal, ng 27 results. 27, kung hindi ako nakamali, 23 or 27 results, the word beauty itself, lalabas siya, mga minamahal. Pero ilagay mo yung salitang ugly. Ibig sabihin, pangit, nakakatakot, walang lalabas sa banal na kasulatan, mga minamahal. Pero nakalagay sa banal na kasulatan, ang lalabas, mga minamahal, yung mainisin, nakakainis, nakakayamot, yun ang lalabas, mga minamahal. Nang ibig sabihin pala ng salitang beauty, mga minamahal, hindi 100% na outside appearance. Yung sinasabi palang beauty ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay yung tamang attitude ng isang babae sa kanyang sambahayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung beauty lang ang ating pamamarisan, mga minamahal, ayaw mo sa gusto. Ang asawa mo maganda, pagdating ng ilang taon, kulubot na yan. Tatanda, mga minamahal. Hindi ba? Parang tayo rin naman, mga minamahal. Ako tinitignan ko yung sarili ko sa salamin. Sabi ko sa sweetheart, wala tayong magagawa. Isang taon na lang, senior na tayo. Si sweetheart ko, senior na siya. Sabi ko, sweetheart, sayang pagiging senior mo. Pumunta ka na sa City Hall, kunin mo yung card mo para may pension ka. O, di ba? Hindi natin maiwasan. Ayaw mo, tatanda ka talaga. Kasi ayaw mo sa gusto, hinihintay ka ng ating malapenon sa piling niya. Ayaw mo sa gusto. Kaya pag hindi ka tumanda, ibig sabihin, ayaw mo makapiling ang ating mahal na Panginoon. Tayo, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, yun ang ating ultimate goal, makapiling ang ating mahal na Panginoon. Balik tayo sa beauty, mga minamahal. Ang sinasabing beauty pala ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi sa ating nabasa, ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na tatakot sa Panginoon, siya'y pupurihin. Palakpakan natin yung mga pinagpalang ina ng tahanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi ba? Kalakip pala, mga minamahal, ang sinasabing unforgettable love ng isang mother, ng isang ina ng tahanan, ng isang ilaw ng tahanan, yung kanyang sinasabing pagkatakot sa Panginoon. Saan natin nakita? Sa ating beloved Mama dear. Kaya kahit ano bang pagsubok, mga minamahal, naranasan ng ating mahal na magulang sa Panginoon ang 15 years trials. Hindi yan alternate years, mga minamahal. Yan ay sunod-sunod na taon, straight 15 years magmula sa pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ba? Yung iba nga sa atin sa mga nakakausil natin, Brad, may katapusan ba to? Minsan, di ba, pag nagpapakausil, Brad, may katapusan. Ano, Brad? Itong trials ko. Pinaliliwanag natin Pag trials yan, may katapusan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero pag yan ay palo, chastisement ng ating mahal na Panginoon, walang katapusan yan. Maliban, maunawaan mo ang pagkakamali mo sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon, sinasabi yung unforgettable love ng isang ina ng tahanan, sinasabing kalaki pala nito ang pagkatakot niya sa Panginoon. Yun ang nagpapaganda sa kanya bilang asawa ng isang ama ng tahanan. Meron siyang pagkatakot sa Panginoon. Faithful siya. Iwanan mo siya, intak mo siyang daratnan. At ang pananampalataya niya, mga minamahal, hindi mamumove, hindi nagwe-wave. Nakatayo siyang mainam sa kanyang pananampalataya. Kaya nga binabalikan natin ang sabi, impluwensya ng isang ina ay pananampalatayang hindi pakunwari. Yun pala ang tunay na kagandahan, bumabalot sa isang ina ng tahanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakikinig ba, mga kalalakihan, mga beloved brothers? Nakikinig? Hindi ba?
Ngayon, kung napangasawa nyo, beauty na, may takot ba sa Panginoon, pinagpala kayo. Hindi ba? Pero sinasabi ko sa inyo, sa banal na kasulatan, walang salitang pangit. Sa madalit salita, pagkaanak ka ng Diyos, automatically, maganda ka sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ay, sinerts ko wala palang salitang ugly sa banal na kasulatan. Kaya hindi mo pwede sabihin sa sarili mo, pangit niya, ang ganda ko. Hindi pwede sabihin yun, mga minamahal. Dahil wala kang mababasang salitang pangit sa banal na kasulatan. Beauty meron, na ang kahulugan, isang babaeng may pagkatakot sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Iyon ang tunay na kagandahan. Naintindihan natin. At dahil sa Kanya yon, mga minamahal, dito ngayon papasok yung tinatawag na great role of a woman. Ibig sabihin, meron silang tinatawag, mga minamahal, na dakila o malaking papel ng isang babae. Ano ang kanilang papel bilang isang babae? Yung kanilang tinatawag na role, mga minamahal, basahin po natin. Kindly. The book of Proverbs, chapter 31, from verse 10 up to verse 12. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. Verse 15. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. From verse 26 up to 27 and 30. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Verse 30, favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. God bless you po. Mga awit, Kapitulo 31, versikulo 10 hanggang 12, o Kawikaan 31, 12, o 10 hanggang 12, 15, 26 hanggang 27. Isang mabait na babae, sinong makasusumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya ay hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. 15. Siya ay bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. 26 hanggang 27. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 30. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mabigat ang role ng isang babae, mga minamahal. Amen? At ang Mother's Day, dumadating 1 taon lang. Kaya dapat ang mga brothers, yung mga ama ng tahanan, nakahanda sila mamaya after ng service. Hindi ba? Nakahanda na ba yung ating mga beloved brothers? Isipin nyo, yung inyo palang mga asawa, mabigat pala yung kanilang role, mga minamahal. Amen? At yung ating mga mother, kahit tayo ngayon ay meron ng pamilya, mabigat pala ang kanilang naging role. Ano ang kanilang role, mga minamahal? Ang sabi ang kanilang kahalaga na higit pa sa mga ruby. Ganun sila kahalaga, mga minamahal.
Kung meron kang ruby, ibig sabihin, isang mamahaling bagay na nasa iyo at nagkaroon ka ng isang mabuting asawa, higit pa siya sa iyo, nasa iyo siya. Pinagpala kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 12, verse 11, rather, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Sa isang tahanan, ang isang ina pala'y pakinabang, mga minamahal. Yung puso ng kanyang asawa, hindi mangangamba dahil merong itong 100% na pagtitiwala sa kanyang asawang babae. Naintindihan natin, mga minamahal. Kaya kung hindi mapagkatiwalaan, mga minamahal, hindi makapagtrabaho ng maayos yung lalaki. Kaya kung nagkaroon kayo ng asawang babae, mga minamahal, na pagkakatiwalaan, yung palang pagtitiwala yun sa kanila, mabigat ng role yan. Yan ang katangian nila, mga minamahal, na hindi makukuha kanino man. At ang sabi, meron siyang pakinabang na hindi kukulangin. Dahil pag nawala siya, pagsisisihan mo, bakit nawala siya? Bakit ngayong kasama mo siya, hindi mo siya pinahalagahan? Ang sabi ng verse 12, mga minamahal, o verse 15, verse 12, brother, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng karawan ng kanyang buhay. Ito pala ang role ng isang babae, mga minamahal. Anong kanyang ginagawa? Hindi kasamaan. Sa lahat ng kanyang buhay, ang sabi, gumagawa siya ng mabuti. Lahat magsabi ng praise the Lord. Verse 15, itong pinakamabigat. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa, ay nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at sa kanilang gawain sa kaniyang alilang babae. Isipin mo, nagkukumad na siya, gumagawa na siya o nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan, mga minamahal. Hindi ba? Yun naman talaga ang role ng babae. May tulog, walang tulog, mga minamahal. Talagang babangon at babangon upang ang asawang lalaki ay asikasuhin bago umalis ng bahay, pumunta sa trabaho. Asawang babae, may tulog, walang tulog, babangon siya para paglutuan yung kanyang asawang lalaki. Ganun ba kayo? Talaga ha? Baka mamaya pag may lumapit sa akin, hindi naman ganyan yung asawa ko eh. Diba? Sinasabi ko lang, mabigat para ang role ng isang babae. Ang sabi ng verse 26, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. O, diba? O, hindi uso sa kanila yung marites na uso ngayon, mga minamahal. Dahil pag nagbukas sila kanilang bibig, ang sabi, nagbubukas siya ng bibig na may karunungan. Bawat buka ng kanyang bibig, mga minamahal, mapapakinggan ng kanyang sambahayan, ito ay magiging pagpapala sa lahat ng naroon sa isang pinagpalang tahanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi, kanyang tinitignan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Masisipag talaga yung mga asawang babae. Totoo naman. Sabi nga ng isang counselor, mga minamahal, yun daw isip, yung bang brain ng isang babae para daw yung spaghetti. Nang ibig sabihin, kung gaano karami ang hibla ng spaghetti, ganun ang kanilang pag-iisip. Mga minamahal, nature ng isang babae yun. Matagal silang sumuko, mga minamahal, at marami silang paraan. Hindi daw kagaya ng lalaki, pagka nasukol na sa problema, ang solusyon, maglasing na lang. Hindi siya maghahanap ng solusyon, mga minamahal, maglasing, pupunta sa kalayawan. Pero ang babae, mga minamahal, kapag habang meron siyang problema, mga minamahal, hindi siya sumusuko. Nilulutas niya at nilulutas niya. Mahirapan man siya, ang mahalaga, matignan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Maliwanag ba? Kaya yung inyong mga asawa, saan nyo dadalhin mamaya, mga minamahal? Di ba? I-blow out nyo naman sila. Ibili nyo ng bagong damit, pakainin nyo sa restaurant, bigyan nyo ng blessing. Sabihin nyo, total, isang taon lang naman yan. Di ba? Sa isang linggo, hindi na Mother's Day. Father's Day naman sa susunod na buwan. Tsaka na lang kayo bumawi. Di ba? Ganun naman yun eh. At ang sabi rito, mga minamahal, dinagdag lang natin ang verse 30. Dahil sinasabing ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit
ang babae na tatakot sa Panginoon, siya'y pupurihin. Ang ibig sabihin, yung role ng babae, katangian niya na yon, mga minamahal. Nagagawa niya, ang ibig sabihin, meron siyang takot sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil yung role ng isang babae, kung wala siyang takot sa mahal na Panginoon, hindi niya magagawa yon. Pero ang isang babaeng may takot sa Panginoon, mga minamahal, wala siyang susukuan. Marami nga tayong kakilala, mga minamahal, di ba? O maagang nawala yung kanyang kakabyak na lalaki. Pero yung maliliit na anak, mga minamahal, tinaguyod, pinag-aral, pinalaki, kasama pa rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi lang isa yan. Dito sa atin, hindi lang isa, mga minamahal. Amen? At yung maaalala natin yan, hinahangaan natin sila, mga minamahal. Sa kwentuhan, nasasama sila sa kwentuhan dahil bihira ang ganyang klaseng babae, mga minamahal. Hindi inintindi yung kanyang sarili, yung mga iniwang anak, pinalaki na kasama ang tapat na paglilingkod sa ating pinakamahal na Jesucristo. Yun ang sinasabing, ang kagandahan ay walang kabuluhan, ang may kabuluhan ay yung babaeng may takot sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman, pagkatapos ng role, papasok naman yung tinatawag na mother's law. Ano yung mother's law, mga minamahal? Ito yung sinasabing, mga minamahal, tungkulin ng anak sa kanyang magulang. Hindi tayo basta na lang inalagaan, meron tayong tungkulin bilang mga anak. Ikaw ang anak na ngayon nakikinig, may tungkulin ka. Hindi lamang humingi ka ng pera, pag-aralin ka, minsan sumbatan mo pa yung iyong ina. Hindi yon. Dahil meron tinatawag na mother's law, batas ng ina, meron tinatawag mga minawal na duty of son / daughter. Meron duty ang anak na babae o anak na lalaki dahil meron tinatawag na mother's law. Basahin po natin. Kindly, last verse na po natin ito, mga minamahal, maghanda nating magpaawit, mga manugtog. From the book of Proverbs, chapter 1, verses 8 and 9. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. Huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat siya'y magiging tali ng biyaya ng iyong ulo, at ang kwintas na ligid sa iyong liig. Amen. Amen. Ito ang sinasabing mother's law and duty of son and daughter. Sinasabi mga minamahal, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama. Meron kang amang didinggin ng turo at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Ikaw na anak, yan ang iyong duty. Dahil yung kautusan nila, that is mother's law and father's law. At ang sabi ng verse 9, pag nagawa mo yan, ang resulta nito, tinatawag na strong families. Bakit? Sabi ng verse 9, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo. So meron kang nakataling biyaya sa iyong ulo. Dahil hindi mo nilapastangan ng iyong magulang. Kaya ang nakatali sa ulo mo ay tali ng biyaya. Ang sabi, meron kang kwintas at mga kwintas sa ligid ng iyong liig. So ang ibig sabihin niyan, ang inyong pamilya, dahil naging maayos kang anak, naging maayos ang iyong magulang, meron kayong tinatawag na strong families. Sinasabing ang biyaya ay nakalaan para sa inyo, ibinigay o pinananggaling sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo umawit sa ating malapenoon. Yung inawit ng ating beloved selected choir, yun po ang ating aawitin, mga minamahal. Hallelujah. At kung meron kayong dalang mga baguhan at nais niyong magkaroon ng tinatawag na maayos na tahanan, ang tanging sagot ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang kalagayan ng ina, ano man ang kalagayan ng ama, ating napakinggan sa ating mga pinagpalang patotoo kanina, ang nagbigay ng pagbabago at kagalakan sa kanilang tahanan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Samahan niyo sila sa harapan, mga minamahal, habang tayo umaawi. Hallelujah.
ang hangarin ng isang ina. Ibahagi ang pag-ibig tanging mula kay Jesus. Nasa puso niya Hallelujah. ang makitang lumalakas sila sa kalooban ng Diyos. Yes. Hallelujah. Hangarin na isang ina, Ano ang hangarin ng isang ina? ibahagi ang pag-ibig na tanging mula kay Jesus. Hallelujah. Ang langit nasa puso niya, ang makita lumalakas sila sa kalooban ng Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Nagsangla ang ibahagi ang pag-ibig na tanging mula kay Jesus. Ang langit nasa puso niya, ang makitang lumalakas sila sa kalooban ng Diyos. Stand. Sa puso ng isang nanay, may lugar na likha ng Diyos, Yes, hallelujah. at do'y nakalaan bagay na mahalaga. Yes, hallelujah. Mahalagang mga alaala ay iniingatan niya, at sa kanyang mga dalangin laging ito ang sambayan. Yes, hallelujah. Glory to Jesus. Ayaw niyang sila'y magbago sa mga pangarap nila. Samahan niyo po yung mga dala niyong Sa magulang sa gabi harapan. ay dalangin ang kinabukasan nila. Hallelujah. Hangarin ng isang ina, Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. ang kay Jesus. Hangarin nasa puso niya, ang makitang lumalakas sila sa kalooban ng Diyos. Isang inay may hangarin, at tanaw niya ang doon ang araw-araw niyang gawain ay madaling lumilipas. Hallelujah. Ang taon ay parang kailan lang sa kanyang alaala. Makamay na ginuho niya, ito'y magpakailanman. Yes. Hallelujah. Pupunuin sila ng ligaya at pagmamahal niya, at mga puso't isip na karunungan ng Diyos. Hangarin ng isang ina, Hallelujah. ang ibahagi ang pag-ibig na tanging mula kay Jesus. Beloved Mother Joey. Ang langit nasa puso niya, ang makitang lumalakas sila sa
kalooban ng ang mag-iang lumalakad sila sa kalooban ng Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ay napakalagang araw sa bawat isa sa atin. Lalo na po yung mga bisita, mga baguhan. Opo, nilabas ka sa sinalpunan ng iyong ina, ipinanganak ka niya. Ngunit ngayong araw na ito ay mahalaga dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo upang ipanganak na muli, upang maging tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. Lubos kayong pinagpala dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito mula pa kanina hanggang ngayon. Narinig nyo ang mga buhay na patotoo. Mga buhay na patotoo, maging ang mga ina na pinagpala sa ministeryong ito. Dakilang himala at pagpapala, biyaya mula sa ating dakilang Diyos. Kung isuko ninyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, maglingkod kayo ng buong katapatan, kayo po ay lubos na pagpapalain din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ang magiging susi. Pag nasunod po ang 4 na reglamento, magbubukas naman po ang langit. Totoo pong kayo'y gagawing tunay na anak ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. Ano po ang una? Pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli. Upang patunayan, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po ito pagsanib ng bagong relihiyon. Ito po ay magkakaroon ka ng tunay na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, sa mga oras na ito, ang pang-4, siya ang magbabautismo ng banal na Espiritu, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po, ang tamang at takdang desisyon ninyo, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Itaas niyo po ang inyong 2 kamay. Kayo po'y yumuko, pumikit bilang pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako
ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, manatili pong nakataas ang inyong mga kamay. Kami naman po ang manalangin sa inyo, makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Evangelista, Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet. Salamat po sa patuloy mong pagliligtas ng maraming kaluluwa. Narito po sila, pinakamamahal na Panginoon. Taos pusong tumanggap sa iyo. Dalagin po namin, patawarin mo sila at isulat ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Napakapalad niyo po. You will never forget this. Hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinawag kayo Mother's Day. Amen. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy tayo. Maglingkod, sumamba sa Espiritu at katotohanan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos at ang kanyang pangako dito pa lang po sa lupa. Sabi nga, thy will be done on earth as it is in heaven. Dito pa lang, masaganang biyaya ang darating sa inyo. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga, ang buhay na wala hanggan. Kaya anong gagawin natin? Ipatutuon nyo, anayahan nyo ang inyong mga unsaved loved ones, ang inyong mga kaibigan, ipatutuon nyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa pa tayong dumalangin, mga minamahal. Ano man ating mga prayer requests, lalo na po sa mga baguhan, mga minamahal, sumampalataya tayong lahat sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Magsisip muna tayo, mga minamahal. Dakila po naming Diyos na magpangarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet, kami po humingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkasalubos po kami nagsisisi, patawarin mo kami at tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik at magamit mo rin po kami sa napakalawak mong gawain, napakarami pang maligtas, lalo pa ng aming mamahal sa buhay, mahal na Panginoon, ang dakila namin pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, nagkaloob ka ng amin na mga kinagamagulang sa iyo, amin na mga kinagamahal pastor, beloved children, upang pangalagaan at sakdali na aming pananampalataya, mahal na Panginoon, upang karapat dapat kami, mahal na Panginoon, magmana ng buhay na walang hanggan sa dakilang araw na iyong pagbabalik. Hallelujah! Ang patuloy kalakasan, mahabang buhay na aming kagalang-galang, mahal na pastor, na all beloved children, mahal na Panginoon, ay maging daan para may patuloy pa pagpapalaganap ng isang ebanghelyo sa buong kinapal bago magbabalik lahat yung mga hinirang, mahal na Panginoon, ay madala mo na sa iyong banal na panan sa pinakamabigat at tungkulin ito, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Glory to God. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Kung yan po yung mga maraming problema o maraming karamdaman, natili sa ating mga ulo, ating mga kamay, isipin po natin ating gagalang-galang mga pastor, naglehas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, at i-cast out po natin lahat ng mga espiritu ng karamdaman, problema o bisyo. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, pride, vanity, being glory, pride, cast out, kasi lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, mga kainang bumabalik, mga bisyo, lumayas ko sa pangalan, be healed, be healed, be healed, my blessed, problems of sovereign devices begun in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord.
Amen! Praise the Lord. Purihin ang ating mahal pa mga minamahal. Praise the Lord. Pasalamatan po natin ang ating mahal pa Panginoon ng lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng ating mga prayer requests, tinugunan ng ating mahal pa sa malang kapanaan, mga minamahal. Banggitin po natin ang katagang hallelujah. Praise the Lord. Lagali sa ating mga puso. More than 1 million times sa pagpapuri sa ating mahal Panginoon. Very powerful mga words na yan, mga minamahal. Gawin po nating habit everyday, mga minamahal. At isigaw po natin 3 beses. Amin na buong lakas, mga minamahal. Hallelujah. At wag na po kayo lumukso dyan sa taas, mga minamahal. Sisigaw na namin. Ang lalaman po ng buong lakas. At dito sa baba, pwede po tayong lumukso. Dito na lang po sa baba, mga minamahal. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dearest Jesus. We love you, dearest Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory to God. God bless you po, my namahal. Praise the Lord. At tayo naman po dadako sa ating pong mga announcements for our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Ralph Blanco. At maraming muli po ang ating po mga mahalagang announcement po, mga minamahal, sa lahat-lahat ng ating po minamahal mga kapatiran, sa mga baguhan po, at sa inyo po ay minamahal mga webcast viewers po, mga minamahal, ang ating po mga banalagwain po ay mga araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po. Next week po, mga minamahal, next week po, ang ating po Central live streaming po ay sa ating po Banana Pastorals po. Inulit ko po, ang ating po live streaming po, banalagwain po natin isasagawa po sa ating pong Pastoral House sa Barte Novaliches po. Miyerkules, Biyernes at Linggo hanggang katapusan po ng katsalukuyang buwan po ng Mayo. God willing, kung hindi pa po tayo babalikan ng mahal po noon, the upcoming ito po papasok na June, mga June 2023, ay tentatively the 4th of June, mga minamahal, kung yung pong gagamit ay hindi po sila moto, the 4th of June, and almost certain po yung pong June 18, mga minamahal. Ito pong kasalukuyang buwan po ng Mayo, tuloy-tuloy na po tayo sa Pastoral House po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo po tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng hapon, at same time din po kapag Friday, tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng hapon. At araw po ng Linggo, maghapon po mga minamahal, katulad po ngayon mula 10:00 ng umaga ng Linggo hanggang 4:30 po ng hapon sa ating pong Novaliches Pastoral House. Inyo po nga patuloy na subaybayan po ang ating pong banalagawain po. We are being watched through FB page sa JMs and Central live stream at sa YouTube po, tentatively po mga minamahal sa JMCM Central YouTube channel po ng ating pong banalagawain mga minabasa ngayon po. At ang ating pong website, niyo po mabibisita ang ating website www.jmcm.org mga minamat. Maaari po kayong tumawag sa ating minamahal na kababayang Pilipino po na ibig pong tumawag para po sa nais pong humiling ng panalangin po sa inyo po mga mahal sabay sa inyo po o magpapapayo po for prayer and counseling 8-372-9194 and 8-375-1148 mga minamahal. Sa mga nasa labas na ating bansa, yun na lamang pong idadlag i-add yung pong 02 na area code po ng Metro Manila, 02-8375-1148 ang ating pong TV program. Ating po masubayoban, mapapanood po natin sa PTV Channel 4 which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour. Ating pong TV program sa Channel 4. At ang ating pong radio program, mga minamahal, meron po tayong radio program on Jesus Miracle Hour. Inyo po masubayoban, mapakinggan nyo po yan sa DZME, sa Radyo 1 po. Radyo 1, 1530, 1530 kHz sa AM 1 po yan. Lunes hanggang Sabado po, ang ating radio program sa ganap na 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng ating gabi. Ganoon po, muli po ang ating po GMCM Bank account sa lahat po ng mga nagnanais pong magbigay ng kalap po mga vows, pledges, and yung po mga tithes and offerings sa pamagitan po ng bangko, kahit saan pong branch po ng Bangko de Oro, mga minamahal. Ang ating pong bank account ay sa branch po ng Fairview. Subalit, kahit saan po ng branch ng BDO all over the country, nationwide, makapag-deposito po kayo sa ating pong savings account, and the name of our savings, of our bank account is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade
International Ministry or Jesus Spiritual Crusade or JMCM or JMC. Nasa caption po yan, mga minamahal, ng database ng video. You can write down na po yung JMCM as you make your deposit po. Yung po sa deposit slip po yung pang JMCM with savings account number 000-000-390268-577. At sa ating pong pagkatapos, mga minamahal, ay akin na po inaniyan ang bawat sa ito mo habang atin na po ang binibigyan lang ng ating po minamalang kapatid, beloved Brother Charlie, sa panguna po sa panalangin sa ating po pagkatapos. Amen, praise God. God bless you, beloved ording preacher, Dr. Rick Alarcon. Tayo lahat manalangin, mahal ko, sa ating pagtatapos. Opo, dikilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal naming Panginoon Jesus. At sa punat panalangin ng aming beloved Oral Pastor Wilde Estrada Almeida, your end time prophet, mahal Panginoon. Narito po kami, mahal Panginoon, nagpupurito papasalamat. Sana matagumpay mong banal na gawain na tapos sa oras na ito, mahal Panginoon. Maraming salamat po sa mga papuring awit para sa iyo, Diyos. Sa mga yung banal na salita, mahal Panginoon. Hallelujah, Diyos. At saka yung Santo Espiritu, mahal Panginoon. Maraming salamat yung mga aming yung napakatamis na presensya, mahal Panginoon. Maraming salamat po. At sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, ingatan mo po kami. Ilayo kami sa masasamang espiritu, kayong taong masasamang pag-iisip. Sa mga desgrasya, kahabangan mo po kami. Lukubin sa Santong Espiritu, bawat isa sa amin makarating sa kanya-kanyang tahanan na taglay pag-iingat mo, Diyos. Pagpalain mo kami lahat, maging sa buong mundo, sa pangalan ni Jesus, ito'y samot panalangin. Amen. Our loving God bless you all po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. We love you all in the Lord. But our dearest Jesus loves you more and more. Happy Mother's Day po mga minamahal. Glory to God. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love
you with love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that He led me. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord.
of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. His name will be worshipped forever. Creator, Redeemer, and King. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The name of the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Glory to God. We praise you, holy name of God. Hallelujah. God bless you po mga minamahal. Praise the Lord. Welcome back there, dear Lots and Phil and children. Happy birthday, Tito Dance. Kuya Nate and Jam Jam. God bless you there. Praise the Lord.